Bakit sobrang iconic pa rin ang movie na to tungkol sa mga nagsasalitang mga sasakyan? Susundan natin dito si Lightning McQueen na isang rookie at magaling na race car na hinahangaan ng maraming tao, kaya naman medyo naging mayabang din siya. Isang araw, matatakot nga siya ng aksidente nga siyang maligaw kung saan mapupunta nga siya sa isang tagong lugar at marami nga siyang masisira dito. Bilang parusa, kailangan niyang ayusin yung mga nasira niya bago nga siya umalis at kumarera ulit at dito nga niya makikilala ang iba pang mga nakatira dito. Papalapit siya sa kanila, may mga magiging kaibigan siya at may mga madidiscover nga siya na babago sa perspective niya kung ano nga ba ang tunay na itsura ng isang nanalo sa buhay. Title ng movie, Cars 1. Nood ko to kagabi and I must say, maganda pa rin yung movie na to and ibang-iba lang talaga yung mga animated movies dati kumpara sa ngayon eh. I love the animation here, the characters, the story, and yung mismong message nga na everything fits lang talaga doon sa kwento. One of the things na nagustuhan ko nga dito is kung paano nga nila pinakilala si Lightning McQueen na isa nga siyang rookie, tapos magaling agad, tapos muntikan pa nga niyang matalo yung mga veteranong mga race cars eh. Kita nga na puro pagkapanalo lang yung nasa isip niya, inaaway niya yung sariling team niya, tapos hindi na nga siya naawa doon kay Mac yung truck niya na pinapag-drive niya kahit sobrang pagod na. Dagdag mo pa nga yung nandidiri nga siya sa sponsor nga niya na Ross-Is kasi nga puro nga sila mga luma at makalawang nga ng mga sasakyan even though sila yung sumusuporta sa kanya mula sa simula nung wala pang pumapansin sa kanya eh. Ang gandang introduction lang talaga nito kay McQueen at ito na nga yung in-explore nila once na nakarating na nga siya doon sa Radiator Springs kung saan dito na nga talaga siya nagbago. Di naman kailangan palaging magmadali, maging mabilis, and speed lang kasi nga, there's some beauty in taking everything slow and just enjoying life and kung ano yung nangyayari sa'yo in that specific moment eh. It's not just about kung sinong sikat or sinong panalo, but it's about the legacy and the people you left behind. Kasi yung mga champions, nakakalimutan yan. Pero yung mga players na may nagawang difference nga doon sa laro na more than the game itself, sila yung most of the time tumatatak din talaga. Radiator Springs, dito nga siya talaga nagkaroon ng mga kaibigan, mga taong nagmamahal talaga sa kanya, hindi lang dahil sikat nga siyang race car, and nakahanap nga siya ng mga taong susuporta sa kanya, and now, na-realize nga niya yung value nga ng mga taong ito. Si Sally, na mayaman nga siya dati, pero malungkot nga siya, and dito nga sa Radiator Springs, dito nga niya nahanap yung magpapasaya talaga sa kanya. Tapos syempre kay Doc Hudson na nagpa-realize nga kay McQueen na at the end of the day, yung mga trophies na yon, empty cups lang din talaga yon and what matters is what comes after that and kung sino ka pagkatapos ng bawat karera mo. Ang beautiful lang din talaga ng ending na to na hindi talaga siya nagpapanalo and mas pinili nga niyang itulak si King kasi nga bilang respeto na nga rin sa mga nauna. Dulo hindi man siya yung nanalo, nakuha naman niya yung respeto ng mga fans and yung tunay nga na nanalo, ayun, wala siyang nakuha ang respeto sa mga tao given na nang duduga din siya para lang manalo eh. At the same time, rookie pa din naman si McQueen tapos marami pa nga siyang chance na manalo ulit while si King patapos na nga yung career niya and it would make or break kung sino siya pagkatapos nga ng karera na yon na ganun nga din kay McQueen nga din mismo. Ayun lang, bakit ko ba nasabing ibang-iba yung mga animated movies dati kumpara nga ngayon? Simple lang, the writing and the message of the story. Sabi ng iba, pambata lang daw yung mga animated movies. Hindi naman. I mean, ngayon siguro mga pambata na lang. Pero yung dati, hindi eh. Talagang for all ages siya eh. Example sa Toy Story, oo animated film siya, pero if you look closely into the story, marirealize mo na malalim nga yung kwento, na mostly nga ng mga animated movies talaga din dati, ganun yung approach nila sa storytelling nila eh. Na alam mo yun, kaya niyang mag-cater, mapabata man or matanda. Regardless of age, may enjoy mo and meron kang makukuha ang lesson, kaya sobrang iconic and timeless lang din talaga ng mga animated movies dati. I mean yung Cars 2, basura. Kasi paulit-ulit and nare-recycle na nga lang yung mga animation and yung story. Repetitive na nga lang palagi yung concept, tapos hindi na nga nag-i-improve nga yung sasulat. Sobrang disposable lang talaga yung karamihan ng mga animated movies ngayon na may mga ilang magaganda pero kukonti na lang din talaga. Siguro kung may konting negative ako dito sa Cars 1, medyo nabigla lang ako nang biglang sumuporta si Doc Hudson kay McQueen given na siya yung nagbalita sa media kung nasaan siya eh. So alam mo yon, next scene ganun agad na parang sobrang biglaan lang. Bilis lang masyado nung shift, tapos hindi lang nila masyadong na-build up nga yung relationship nila McQueen and ni Doc Hudson na maganda naman pero ayun, kulang lang sa build up. Kumbaga yung twist na to sa dulo, medyo hindi lang niya sobrang na-earn ganun. Anyway, ang title ng movie ay Cars 1 and ang torta rating ko for this film ay 7.5 or 8 out of 10.